Kumusta na po kayo mga kababayan? Mag-update po tayo. BSKE talaga bang postpone na at hindi na magaganap sa November 2, 2026 dahil talaga naman po yung HB number na bill number na 10591 na mahigit 6 na pong mambabatas ang nagpupurso nito ngayon. No? Ito po ay filed by Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel Benitez and 63 co-authors. 63 co-authors na mambabatas, mga kababayan. On August 4, 2026 is currently at the first reading stage. Ayan, nasa first reading na po itong, excuse me, nasa first reading na po itong House Bill number 10591. Ang tanong kasi dito ay yung kasing oras o yung mga araw na kanilang gugugulin. Ngayon po kasi ay ano bang petsa ngayon ito ginawa ko? To August 10 nang ginagawa ko itong video na ito, August 10. So August, nabawasan na. September, October, November. Diba? Dapat, supposed to be, November 2 ang BSKE. Pero ito nga, yung tinatalakay natin ngayon at bukod pa yung version ni Senator Quezon, Senator Chis Escudero, yung kanyang SB number 2387, kung di ako nagkakamali, na ang gusto niya mangyari ay gagawing 5 years yung terms ng barangay and SK officials, no? Republic Act 1223 to, naging successful, naging constitutional yon. Kasi nga, term setting bill, tapos naririnig natin ay term fixing. Term setting bill, tapos term fixing, parang ganun. Halos pareho lang naman po yun. Iniba lang yung, ano ba tawag doon? Iniba lang yung terms nila, no? Ng term setting bill, term fixing. Di pareho lang yun. At ito namang mga authors, 63 co-authors ni Congressman Benitez, ang kanila pong dinadahilan ay dahil energy emergency. Ayan, nawala tayo doon. Ayun yung kanilang idadahilan dyan. At gusto rin nilang, sinasabi din nila na para daw makatipid Para daw makatipid. Saan? Para makatipid o imamaleta? Mamaleta. Ano ba ito nasasabi? Kung gusto makatipid, parang hindi na po practical kasi. Kasi 8 billion na ang nagastos ng COMELEC para sa yung kanilang preparasyon nga, BSKE November 2026, 8 billion na. Paano magtitipid, mga kababayan? Pag pinospon pa nila yan, paano po yung mga ginamit na gasto sa mga transportasyon? Although yung ibang gamit naman doon, yung magagamit pa naman, yung mga tinta, hindi naman basta-basta ma-expire yan. Pero yung ibang expenses doon na talagang hindi na pwedeng magamit. Yung mga transpo, mga allowance, hindi na po mababawi yun Billion pa rin yun, sigurado. So makakatipid ba? Tsaka nakakatakot doon, no? Siyempre, diyan sa Congress nagmula yung pinakamalaking katiwalian. Diyan nagmula ang pinakamalaking pagmamali-maleta. Paano kung maimaleta na naman yung pondo na yan? Mga kababayan. Diba, hindi po practical na i-postpone pa ito Unang-una, RA 12232, may batas na, pero ng pondo. Ang gera, hindi naman dito. Nagkaroon ng epekto, pero hindi direkta. Nakapag-move na nga po di ba, ang ekonomiya dyan. So, ang dami kasi nito. Siguro, hindi natin alam kung ano ang tumatakbo kung ikaw ay isang kongresista. First reading stage, it has been referred to the House Committee
on suffrage electoral reforms for review and deliberation. Ayan, ito yung status niyan mga kababayan. Bill details and status. Principal author, ito nga si Representative Javier Miguel Benitez. Saka yung mga co-authors niya, 63 congressmen. Purpose, postpones the synchronized barangay and sangguniang kabataan elections BSKE from November 2 to 2026 to the last Monday of November 2028. 2028. Di ba 2028, dyan din gaganapin sa taon na yan yung botohan sa presidente, di ba? Ayan. Current stage, pending, referred to committee. First reading, pending, no? Nakapending pa ito. Ganon din yung mas matinding version ni Senator Chis Escudero na SB number 2387. Gagawin 5 years yung terms ng mga barangay and SK officials. Yung RA 1223 to, di ba, nung yung ratified bill na para doon sa term setting is ngayon ay sinasabing term fixing. Halos pareho lang naman din po yun. Nagkaiba lang, no? Nagkaiba lang yung, yung grammar. So halos pareho lang din naman yung term setting pa rin yun. Silang gumagawa ng batas yan. Ginagawa nilang playground. So sinasabi nilang ginagawa nilang playground ang Congress at yung Senate. Ay nako. Gusto magtipid. Nakakatipid ba? Yung 8 billion na nagastos ng COMELEC dyan. Ko-convert pa ba yun? Hindi na. Yung mga allowance. Yung ibang gamit, o nga, sabi ko, yung mga tinta, yung mga balota, kahit naka-date doon ay 2026, dated 2026, no? Pwede pa rin gamitin yun sa 2028. Pero yung ibang naging nagastos doon, hindi na maiko-convert o maibabalik, wala na yun. So, hindi po makakatipid. At sigurado, kung mapopospon pa nga yan, 2028 na, ay tiyak na. Dadagdag. Hihingi na naman ng dagdag ang COMELEC, no? Doon sa original na fund para dyan sa 2026. Kasi napospon Magkakaroon ulit ng mga registration yan, mga voters registration, magkakaroon ng mga pagbabago, di ba? Yung mga karagdagang magtatrabaho dyan, mga third member, diba? First member, yung mga teacher, yung mga guro. Di dagdag. Maghihingi ng dagdag. Nakakatipid ba? Tingin niyo, hindi, di ba? Di ba nakakatipid itong postponement na ito? Itong ginagawa nilang ito ay papogi. So, dapat ilaban ito. Ilaban ito mga kababayan. Ituloy na ang BSKE. Teka lang, baka mo na alin video ko. Sa November 2, 2020. At tiyak naman meron pong aapila dyan. Si election lawyer na si Atty. Macalintal. Nabalita nga natin na nagsalita na siya na unconstitutional yan. Itong postponement na itong November 2. Pero para sa akin lang, alanganin na yung oras para sa postponement na to. Sabi natin yung 50-50. Pero sana talagang matuloy na. Okay, so yan po yung ating update ngayon. Abangan ulit natin kung anong gagawin ng mga congressman. Yung mga gumagawa ng batas. Gagawa ng batas tapos yung ginawang batas, babaguhin. Parang pag-aaksaya lang ng panahon. Sige, paki-subscribe. Bago ka lang dito, kung gusto mo, subscribe. I-like mo, and siyempre paki-share po yung ating content ngayon. So maraming salamat. God bless.